Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell para updated kayo o manonotify kayo bawat upload natin ng mga makabuluhang video. And syempre, pag magkaroon tayo ng tinatawag na virtual conversation through live streaming. Ngayon, pag-usapan natin itong tungkol po sa de facto dismissal ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Nagulat pa kayo? O, lahat na ba nakapag-content na? Lahat na ba nakapag-comment? Ako, actually, kanina ko pang umaga, nakita yung ganyang klaseng mga post. Kaya lang ako naman, hinahayaan ko kasi hindi naman po ako na-surprise sa mga ganyang klaseng galawan. Syempre, may mga effort talaga na ibasura, patayin, ang impeachment, hindi pa nagsisimula, gusto na nilang i-dismiss. So, kayo na po, taong bayan, ang maghusga kung saang direksyon po ang Senado. Kung anong klaseng Senado mayroon tayo dahil unang-una sa House of Representatives, ginawa naman ang ating mga mambabatas ang responsibilidad upang sana ay mabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na sagutin ang kanyang impeachment complaint laban po sa kanya. So, kung ganito ang mga mangyayari, ako po, coming from the space of honesty, hindi na po ako nagugulat sa mga ganyang galawan. But take note, paiba-iba po ang mga sinasabi ng mga senador. Mayroong mga hindi nakita, may mga first time na nakita, mayroong hindi pa po daw sa plenary. So, tapos si Bato de la Rosa, maang-maangan pa noong una, nung di kalaunan, inamin niya na galing daw po sa staff. Pero bakit? Anong purpose na ipagkalat mo? No? What are that particular strategy? Yan po ay tinatawag na naninimbang. O di kaya'y humahanap ng paraan para malaman kung papanigan ba yung ganyang klaseng mga effort. Kahit alam naman natin na lumalabas na maraming mga makaduterte sa Senado. Pero itong ginawa ni Bato de la Rosa, this is part of strategy nila na kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Alam mo naman, aaminin ni Bato, tapos nung una hindi niya inamin, tapos sa aminin niya, staff na daw po ang gumawa. Pero ang purpose, bakit kailangan mong ikalat ahead of time? Bakit hindi nilang i-file? No? Para nang sa ganun ay malaman kung mayroon pong peperma ng ganyang klaseng resolution. Pero malinaw po na pagtalikod po ito sa kanilang constitutional mandate. Yung hindi pagtuloy kung mangyari man ng impeachment trial or impeachment proceeding, yan po ay patunay na iniiwasan ng mga senador, ang kanilang responsibilidad. Ayaw nilang mapunan sila ng taong bayan kasi pag magdesisyon silang to acquit, mapupunan sila ng mga kaalyado ni Sara Duterte, ng pro-government, na naghahangad ng katotohanan. Kapag i-acquit nila si Sara, magagalit itong mga pro-government. And syempre, kapag i-convict na naman, magagalit naman itong kampo ng mga Duterte. So itong mga senador, lalong-lalo na si Chis Escudero, ay sinisemento niya ang kanyang pagiging Senate President. Ginagawa niya ng paraan. Nakikiusap sa kabilang panig, nagkikiramdam. Hindi tayo maniniwala na wala siyang ibang ginagawa. Nakaupo lang ba siya dyan? Ako, yung pag-urong-sulong and pagkatapos, alam mo, ang reason kasi ni Chis Escudero, pag manalo yung resolution, possible na resolution na ipafiled, kasi 3 daw pero isa pa lang yung nakikita po natin and according sa kanila, pinagpipilian or ikinoconsolidate yung ganyang resolution to come up with strong ideas na hindi po ituloy ang impeachment trial. So, kaya nga sabi ko sa mga vlog ko, ano ang kinakatakutan ng mga senador? Si Sara Duterte gustong-gusto magkaroon ng impeachment proceeding para magkaroon ng bloodbath. So, paano magkaroon ng bloodbath? Tagisan ng talino at pagandahan ng pagpresenta ng mga ebidensya, both defense and prosecution, kung dyan pa lang hindi pa nasimulan, ipadidismiss na.
at saka ang gamitin is de facto dismissal. Kasi 13 boto ng senador o 13 perma para hindi matuloy ang impeachment. So taong bayan, ito ba yung gusto natin na mangyari? Magpapakontrol na lang ba tayo sa Senado? Sila po yung kung baga gumagawa ng mga ways para tayong mga taong bayan na naghahangad ng katotohanan ay wala tayong makukuha. So, ito ay klarong binubusalan ang hustisya. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Nagtatanong lang naman ang taong bayan sa pamamagitan ng impeachment. So bakit hindi kayang pagbigyan? Bakit kailangang harangin? O ano kaya ang mga posibleng kapalit sa resolution na yan? So kasi ako talaga naniniwala that yung paglabas in advance ng resolution na kung saan naghahanap yung mga Pilipino kung sino yung author hanggang sa di kalaunan, sinabi ni Bato de la Rosa na nanggaling po sa kanyang opisina. Staff kaya talaga ni Bato de la Rosa ang nag-draft ng resolution para maging de facto dismissed ang impeachment ni Sara Duterte? So ano ang mapapala ng taong bayan? So di ito ay talagang benepisyo para sa mga may sariling interest na mga senador. Kaya nakakahiya, di ba? Yung iba, hindi daw nakita. O, Senate President, walang kaalam-alam. Si Bato de la Rosa, sinabing, tahimik lang siya nung una. Then, di kalaunan, inamin na sa kanyang opisina nang galing. So, ito yung mga strategy. So, sa mga Duterte diehard supporters, are you happy about this development? The more na iniiwasan ng mga kaalyado ni Sara Duterte ang impeachment proceeding, the more na tumitibay ang hinala, ang pagdududa ng taong bayan na mayroon talagang di ka na inais na galaw sa Senado para harangin, basura at patayin ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ang tanong, ano kaya ang personal gain nitong mga senador na gustong ipatigil ang impeachment? Ano sa tingin ninyo ang makukuha ng mga senador na may balak patayin ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Kasi magkakaroon ng dismiss de facto or de facto dismiss. So syempre may mga reason yan. Ano kaya yung benepisyo sa kanila? Kasi ang impeachment ni Sara Duterte, hindi na ito usapin between whether you are pro-government, pro-Marcos, anti-Duterte or whatsoever. Ito po ay pang-Pilipinong usapin. Lahat tayo dito ay dapat makibahagi. Ang atin dito titingnan kung paano po idepensa ng defense, no, ang kanilang panig at paano naman po ipipresenta ng prosecution panel yung mga nag-gathered nila ng mga evidence. Meron pa nga akong nasagap na balita na binabalak nilang patay ng impeachment para hindi po mahalungkat ang bank accounts na kung saan ay talagang yun ang pugad ng katiwalian ni Sara Duterte. So, kasi may mga drug money involved na mga allegations. Kasi mahahalungkat po talaga yan eh. Lahat mahahalungkat po talaga yan. Kaya nga po, ako, kamunting tinig, hindi ako nagulat. Hindi ako agad-agad nag-content. Hinayaan ko na lang na lumipas ang ilang oras after lumabas itong resolution na ito. Kasi alam ko naman na pakana nila ito. Alam ko naman na mangyayari ang mga ganyan. Kasi pag hindi nila harangin, hindi nila patayin, hindi nila ibasura, hindi nila i-dismiss, at pag nagsimula na, tuloy-tuloy na yan. Kasi ang way of questioning nila nakadepende po sa presentation of evidence at saka exhibit ng mga prosecutor. Ang gawin lang talaga ng defense, idepensa at pasinungalingan ang ihaharap na mga ebidensya. Whether sabi nga ng iba, fabricated evidence daw. Di, patunayan ng defense na fabricated evidence yung ipipresenta ng prosecution. Kasi ang rule ng defense dito, depensa, depensa, depensa. Samantalang, itong prosecution,
salang lang ng salang ng salang. And then, every evidence, may corresponding corroborative statement or di kaya i-corroborate yan ng talagang witness. O baka si Mercado, magiging witness, si Sulaika Lopez, no? Ibang mga empleyado ng DepEd and Office of the Vice President ay magiging witness. Yun ang iniiwasan na mangyari ng kampo ni Sara Duterte kasi beyond their control na eh. Beyond their control na. At ang impeachment trial ang magpapahamak sa mga senator judges kapag i-acquit nila si Sara na grabe ka-substantial ang ebidensya. So, hindi to sila hindi to sila makakaporma. Kaya nga, ang ginawa nila ng paraan, i-delayed, then, dalihin nila sa technicality, kasi pag lapse na yung Gen 30, wala na eh. Consider dismissed na. Yun ang sinasabi ng ibang mga political expert na nag-aabang, nagbabantay dito po sa impeachment proceeding. Hinihintay na lang ng tao impeachment trial eh. Ang mga Pilipino, alam naman na pugad ng mga maka-Duterte ang Senado. Pero, believe ako sa prosecution. Alam mo kung bakit? Tinutuloy nila. May ebidensya sa hawak eh. Bakit ayaw ipakita ng depensa na kaya-kaya nilang pasinungalingan ang mga evidence na maaaring ilabas ng prosecution panel? Bakit may mga effort na harangin sa Korte Suprema, tapos may mga effort through resolution, pailalim na galaw, patraiduran ng galaw? Kaya nga si Chis Escudero, pwede nga itong sabihang traidor sa bayan. Kasi hindi mauubusan ng, ng reason. Hindi mauubusan ng reason. At hindi mauubusan ng sisi. Kung sino na lang, isisi sa plenary, isisi kay PBBM, isisi kay Speaker Martin Romualdez. Co-equal branch of government kayo, na pareho kayong nasa legislative. Tapos, ang kapal ng mukha mong banggitin ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Makukontrol ba ni Speaker Martin Romualdez ang utak ng mga congressman? 215 House of Representatives signed the impeachment complaint against Sara Duterte. Ang problema kay Chis Escudero is naguhugas kamay, naninisi, pero gumagawa ng desisyon without approval of the body. Kasi pinanindigan niya trabaho ng Senate. Pero pagdating naman po sa sabihin, presidente dapat ang mag-call ng special session. Tapos, hindi maituwid ang impeachment complaint from 19th Congress to 20th Congress. Kaya sa 20th Congress, idadaan sa plenary. 20th Congress ang magde-decide whether the impeachment will proceed or not. Dito pa lang sa pagbaliwala ni Chis Escudero ng forthwith proceed immediately, gumawa siya ng sarili niyang interpretation. At kasali po ang explanation niyan doon po sa de facto dismissal na resolusyon na hindi pa na-file. At ito pa ang masaklap, hindi pa pala naka-calendar of activities, hindi pa pala naka-reference of business. February 5 pa na-file ang impeachment complaint. Dapat nga kinabukasan mag-take out na sila. And then magkaroon na sila ng tinatawag na presentation of article of impeachment. Pero hindi po nagampanan ng Senado ang kanilang responsibilidad. Pagkatapos isisi nila sa House of Representatives na late na daw po sila, kaya wag daw silang madaliin. Ay hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng sabing wag mo kaming madaliin. Ang role ninyo is gampanan ninyo, i-gather ninyo, buuin ninyo ang impeachment court. Regardless man kung gaano kadali o gaano kabilis o kabagal ang pag-file ng impeachment complaint, verified impeachment complaint, okay, sa Kongreso, then itatransmit sa Senado. Pag once na natransmit na sa Senado, no matter what, gampanan talaga ng senador ang kanilang constitutional mandate. Kasi ang ginagawa ng mga senador ngayon, lalong-lalo na ni Chis Escudero, ay pag-iwas sa kanyang constitutional mandate. Once hindi niya sinusunod ang kanyang ang constitutional mandate, di para ano pa na magsenador kayo?
So, that is betrayal of public trust. Konstitusyon ang nag-utos that forthwith proceed immediately. So, anong klaseng proceed? 100 days na. February 5, dinala na yung impeachment complaint sa Senado. Walang ginawa ang Senado. Okay? Walang ginawa ang Senado. Kaya si Chis Escudero pinakatamad na leader ng Senado yan. The worst Senate leadership. Yan po ay dapat igawad kay Senate President Chis Escudero. Kaya nga nagtataka ako mga kamunting tinig. Wala man kayang ebidensya. Wala man kayang impeachable offense na nakomit si Sara Duterte. Bakit po takot ang mga kaalyado ni Sara na ma-proceed itong impeachment trial? Anong mayroon sa impeachment trial? Dahil hindi nila kaya pasinungalingan ang mga ebidensya na maaaring ilabas ng prosecution maliban pa doon sa mga pangalan na hindi naman po nag-i-exist, kaduda-duda na halaga ng renta ng mga safe house, saan po nila kinuha yung kanilang mga informations, yung mga intelligence or whatsoever dyan. Kaya ito, mga kamunting tinig, tawa-tawa ang mga Duterte Dehad supporters, patay na yung impeachment, kasi ginawa nilang contest. Talo na daw kuno ang impeachment. Ang impeachment ay hindi po laro. Ang impeachment ay isang political process to remove impeachable officials if she is not fitted anymore and if she or he doesn't know already how to follow what they call this tinatawag na protocol, okay, sa paggasta ng pondo na inilabas sa iyo, lalong-lalo na dyan sa confidential funds. So itong mga kaganapan na ito, to be honest, hindi ako nagulat. Na-anticipate ko na to, na may mga move. Kasi dyan pa lang sa batuhan pa lang kahapon pa lang, sa batuhan pa lang ni Coco Pimentel, ni Risa Ontiveros, at saka ni Chis Escudero, kasama si Tito Soto, kasama si Drilon, at iba pang mga political analysts and mga legal luminaries, naniniwala na talaga ako na may effort to kill the impeachment, to dismiss the impeachment, before pa magsisimula. Di ba nakakahiya? Okay. So yun mga kamunting tinig, taong bayan ang maghusga sa mga senador. At ito po ang mga senador natin ngayon. Nakakalungkot dahil we can say that they are no longer senator of the Filipino people. They are a senator of a particular politicians whom they wanted to support so that they can gain personal benefits para maglambo or mag-improve ang kanilang mga political career. Kaya po nakakahiya na delayed na nga, dinadribble-dribble pa, tapos ang mga kaalyado ni Sara Duterte, katulad ni Bato, mag-prepare pa ng ganyang klaseng mga resolusyon. Actually, golpe di gulat ang resolusyon na yan. Golpe di gulat. Kasi, bakit mo ipaalam na mayroon kang resolusyon? Kung talagang gusto nyong patayin ang impeachment sa Senado, bakit gagawa kayo ng mga bagay para mabutasan kayo? Hindi ba kayo nagtaka niyan, mga taong bayan? Bakit gusto pala nilang patayin ang impeachment? Gusto nilang i-dismiss ang impeachment? Bakit hindi sila gumalaw ng tahimik lang? Bakit nauna ang paglabas ng draft ng resolusyon, de facto dismissal, kaysa dapat i-file na nila ito? Dapat ikalindar na nila ito para nang sa ganon ay masali sa reference of business at mapabutuhan nila. Pero anong style nila? Inuna nila kasi naninimbang. Okay? So yan lang mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kaya yung sinasabi po nila na de facto dismissal, nakakatawa. Hindi pa ako nagulat. Yan po ay move ng mga matatalo. Yan po ang move ng mga kinukonsinte ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nakakahiya, mayroon tayong mga senador na para sa mga magnanakaw.
hindi para sa mga ninanakawan.